Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay Pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Gawain 1. Ano kaya ang mangyayari kung pairalin ang imahinasyon habang binabasa ang mga pangungusap? Isulat ang posibleng mangyayari kung ang sitwasyon ay maging makatotohanan. Ano kaya ang mangyayari kung ang bata ay pinipitas gaya ng isang mangga? Ano kaya ang mangyayari kung ang bata ay binubuga ng bulkan? Ano kaya ang mangyayari kung ang mga bata ay namumuhay mag-isa gaya ng isang puno? Sino-sino ang mga nag-aalaga sa isang bata? Bakit mahalaga na maipanganak ang isang tao sa isang tahanan? Gawain 2. Ano ito? Suriin ang bawat pangungusap sa kahon at ang larawan sa tabi nito. Pagkatapos ay tukuyin ang salitang kaugnay ng mga ito. Isulat ang salita sa blankong kahon. Ito ay pag-uugali na nagpapakita ng mataas na pamantayang moral. Ito ay katangian ng isang tao sa kabuuan na nagpapabukod tangi sa kanya. Mga bagay, tao at prinsipyo na importante at nagsisilbing pamantayan ng pag-uugali at pag-uusga ng tao. Ginagamit na pantukoy sa kakayahan ng isang tao na hatulan ng isang kilos kung ito ay tama o mali at kumilos ng naayon sa tama. Impluwensya ng iba't ibang konteksto ng pamilyang Pilipino sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Ang bawat bata ay sumasalamin sa kanilang pamilyang kinabibilangan. Inaasahan ng bawat bata ay naturuang mabuti ng magagandang asal sa pamilyang kanyang kinabibilangan. Kung kaya, may bata na hindi kumikilos ayon sa kung ano ang tama, makakarinig ng mga komento gaya ng, "Hindi ka ba tinuturuan sa inyong bahay?" O kaya ay, "Kaninong anak ba yan?" Mahalagang malinang ang isip at puso mula pagkabata upang sa paglabas ng pamayanan ay maging magalang at kapaki-pakinabang. Iba't ibang uri at konsepto ng pamilya sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, maraming hamon ang kinakaharap ng pamilyang Pilipino tulad ng pagbabago sa istruktura nito. Sa pananaliksik ng mga sosyologo, kinikilala nila ang pagbabago sa estruktura at komposisyon ng mga pamilyang Pilipino dulot ng iba't ibang issue tulad ng urban at global na migrasyon, pagbabago ng papel ng kababaihan at iba pang mga isyung panlipunan. Ang mga uri ng pamilyang tatalakayin sa araling ito ay bunga ng pagbabagong kultura at konsepto ng pamilyang Pilipino. Nuklear na pamilya. Sa mga tradisyonal na pamilyang nuklear, madalas ay naroon ang ama at ina na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng pagpapahalaga at sila ang nagkikintal sa puso at isip ng mga anak ng mga dapat gawin sa bawat sitwasyon. Pinalawak na pamilya or extended family. Ito ay binubuo ng 3 o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak, at apo sa tuhod. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng mga magulang ay maaaring palakasin ng mga lolo't lola. Mas mabilis din matuto ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba dahil mula pagkabata marami na silang nakakasalamuha. Joint na pamilya. Ito ay pinalawak na nuklear na pamilya. Nagsasama ang mga magkakapatid sa isang bubong kasama ang kani-kanilang pamilya. Sa kontekstong ito ng pamilya,
maaring mapalakas ang pagtuturo ng pagpapahalaga sa mga anak at maaari ring matuto ang mga anak sa mga pinsan, tiyo at tiya na kasama sa pamilya. Blended na pamilya. Kapag ang mag-asawa ay may mga anak mula sa nakaraang relasyon at nagsama sa isang tahanan, maaring magkaroon ng pagkakaiba sa pagpapahalaga ng mga bata. Maaring mas mapanghamon ang pagtuturo at mas mangailangan ng pagsisikap at komunikasyon ng bawat kasapi ng pamilya. Pamilyang may solong magulang. Ang ganitong pamilya ay humaharap sa karagdagang hamon sa pagtuturo ng pagpapahalaga sa mga anak. Nahahati ang oras ng mga magulang sa kanyang anak, trabaho, at iba pang responsibilidad dahil mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang anak. Maaari ring makaapekto sa epektibong pagtuturo ng pagpapahalaga ang hamon sa pinansyal at emosyonal na stress. Ang mabuting dulot nito ay hindi naririnig ng bata ang magkasalungat na opinyon o pagtuturo dahil iisang magulang lang ang kanyang nakakasama.